ombudsman na tuta ng Malacanang ang mag-iimbestiga. Kontroladong-kontrolado mo. Pati desisyon siya rin. Siyempre, kontroladong-kontrolado at hindi mapapublicize. Pag Blue Ribbon Committee yan, matetelevise pa yan eh. Ayun. Bago tayo mag-umpisa, baka pwede nyong i-like ang video na to. Malaking bagay ang like sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Nako, yare mga babayan. Si Attorney Topacio sinundot si Bangag. At ayon sa kanya, hindi na raw natutulog 24 oras. Aray ko. Totoo ba ito? So mga babayan, napakaganda na pag-uusapan natin. Real talk, no? Mga kababayan, si Marcos Jr., si Ngagba, ay hindi na nakakatulog, nakukonsensya na guys sa sa baha na nangyayari sa Pilipinas. At ay pero nagparty-party pa rin. Nako, maganda 'to mga babayan, panoorin niyo hanggang sa dulo. Nako, si Attorney Topacio may marites kay kay Boying Rimulya nasa dulo ng video. Hindi na raw tinitigasan. Aray ko! Pero bago ang lahat, ito muna. Tirahin muna natin si Bangagba, no? Mga kababayan, dito sa video na to, mamaya panoorin natin yung full video. Aba, sa nangyayari pong baha ngayon, mga kababayan, ay napatigil ang impeachment kay BP Sara. Pinatigil. Hindi rin sila makalusong sa baha Pero bakit nga ba? No? Nasa kabila ng lahat at ngayon nakita po nila na ang Pilipinas ay dapat nang imbestigahan yung na sinasabing flood control na na-scam sa Pilipinas na bilyon-bilyon pesos na tinago ng iilan lang na mga demonyong kawatan at nilagay sa kanilang bulsa. Ang mga halimaw na mga to, alam nyo, kaya nyo bang ubusin yung mga pinagnanakaw nyo sa gobyerno? Sa mga bawat Pilipino na pinaghihirapan doon pawis, hindi ba kayo nakukonsensya, mga walang hiya kayo? No? Kita nyo, guys, kita nyo bumabaha ng basura. Bumabaha ng tubig kasama ang basura. Ngayon, kita nyo mga babayan, itong mga live stream media, picture-picture lang pinapakita nila, no? Alam nyo kung bakit? Bayad nga hindi para hindi masyadong masita ng boss. Biruin mo, no, sa Manila, baha ng basura, baha ng tubig na hanggang ngayon hindi madaanan yung ibang mga lugar sa Pilipinas. Kasi nga po yung flood control ay talaga namang patuloy na hinahanap ng mga Pilipino na hindi nila mapakita. 5,000 daw na flood control na natapos na. Oy, Ngagba, natapos. Ang sabi mo, natapos, ha? Sa bagay, marami ka naman pangako. Mga napako, aray ko. Dahil napako si Bongbong Marcos Ngagba ay nagparty-party pa rin. Oo, dahil dito sa video na ito mga babayan, sana tuloy nyo yung full video. At kung hindi naman, okay lang na nireaction na natin itong full video na mapapanood nyo kay Attorney Topacio, yung full video. Dapat panoorin mo kasi napakamartis ni Attorney Topacio. Biruin mo pati yung pagtitigas ni Rimulya ay hindi na tumitigas. Kayo panoorin nyo sa dulo yun, guys. At syempre, huwag nyo kakalimutang i-like tong video na to. I-share nyo sa ating mga kumare. Shout out sa mga nanonood ngayon. Ikaw nga, mami. Sir, mother, mare, kamusta po kayo dyan? Nakikita kita, nanonood ka. Ayan, nanonood ka, i-like mo yung video natin, share mo. Baka hindi ka pa nakasubscribe, subscribe mo na yan para lagi kayo napapanood nyo yung mga video natin, di ba? Ano sasabihin mo? Comment mo dyan, babasahin ko yan. Aray ko. At eto pa! Alam nyo kung bakit ayaw nilang imbestigahan ng flood control sa Senado?
at pinapaubaya na lang daw kay Boying Remulla. Kasi ayaw nilang makita ang investigasyon sa Senado kasi naka-live sila doon. Dapat gawin nyo yan, yung parang impeachment. Ano, di ba? Kontrolado guys ni Remulla, ng Tulfo Brothers, kasi nahihiya sila. At ito pa, sila ang mag-iimbestiga. Putang ina. Kayo rin mag-iimbestiga sa sarili nyo. Paano mananalo ang mga Pilipino sa mga pinaggagawa nyo, di ba? Ngayon, sabi nga, pinapaubaya na lang daw ng Tulfo kay Remulla at sila na mag-investigasyon. Kita nyo mga katarantaduhan nila guys, so masyadong halata si Boying Remulla nga ni. Masyado. Ay, nako. Ano masasabi nyo yan guys, no? Biruin mo yung investigasyon sa flood control na dapat mapapanood ng mga taong bayan, tulad ng ginagawa sa Senado sa impeachment ni BP Sara, na dapat pinapanood din natin. Abay, ipapaubaya guys kay Boying Remulla, yung parang sila na lang mag-iimbestiga. Kaya itong mga demonyong mga kawatan, mga babayan, posibleng sa 2028 pag upo pa ni BP Sara mga babayan, mapapanood itong mga halimaw at mga kawatan ng mga timawa sa pera. Gano'n na mangyayari dyan guys. Biruin mo yung baha lang pala magpapatigil sa impeachment ni BP Sara na hanggang ngayon naman talaga ay usapin pa rin yan. Mga tanga nga sila eh. Biruin mo yung confidential fund, ilalabas mo yung totoong pangalan ng confidential. Confidential nga ni mga bobo, alright ko. Yung tanga, may pag-asa pa. Pero yung mga bobo, no, ay may gamot pa. May gamot pa yung mga tanga. Kasi yung bobo wala na, di ba? Tama ba ako, mga mamis? So, ganito. Para naman po ay maituloy mo yung video tapusin nyo hanggang sa dulo at don't forget to like ng video na to. I-share nyo sa mga kumare natin at para malaman nila na kontrolado na, no, ni Boying Remulla ang sitwasyon. Kaya aray ko, mapapa-aray na lang tayo. So kung nagustuhan mo tong video na to guys, don't forget to like and subscribe. Boy Sarsa, ang pinakamasarap na ulam sa buong Pilipinas. Ulam ng mga mahihirap, Boy Sardinas. O ano bang hinintay mo? Tuloy mo ng video. Uy, yung comment mo babasahin ko yan mamaya. Let's go! At isang baha at mabagyong Lunes. Mabagyo. Ito po si Attorney Ferdy, Mr. Sex Appeal Topacio. Bumabati po sa inyo ng mabuhay po kayo at lahat ng ugat sa inyong katawan. Kasama si... Hi everyone, Miss Juvie de Guzman. Yan. Kumusta sa inyo, Manong Jubes? Hindi ba Kami kayo po'y binaha ang loob ng bahay. Sa loob ng banak ko. Yan ang sinasabi ko. Mali ka. Ba't hindi mo inipon? Inipon ko nga. Marami nga po akong planggana. Padala mo sa Malacanang. Naipon ko naman. Para maipanligo nila ron. Pandilig daw ng halaman yun. Kaya lang basa pa rin eh. Oo, wala. Didilig yung halaman. Halunod na yung halaman. Halunod Patay na lahat. lahat. Oo, pambihira. Paktay na lahat, paktay. Pambihira. Ayan. Ayan ang sinasabi natin last week, di ba? Yon. Sinasabi natin, kahit anong gawin yung pag-divert, pagliko ng atensyon ng mga taong bayan, nagagawin yung puro impeachment pagdating ng bagyo, ipapaalala sa ating mga taong bayan ang trilyon na ninakaw nyo dyan sa flood control. O ano nangyari ngayon? Di ba? Walang impeachment dahil sa baha. O, di ba? Di naalala nyo. Bago puro impeachment kayo. Grabe. At ang dami na matayo ng malungkot. Opo. Oo, di ba? Isang rider. Yes. Nahulugan ba ng puno o poste? Ano bang... Sabi, puno. Kaya lang, nung makalipas... Pinagtawanan mo yung nahulugan ng poste. Kayo naman, ang sama ng ugali nito. Hindi po, nagulat lang ako una puno, tapos maya-maya, nagbago, naging halaman. Ano ba talaga? Yun lang naman yun. But anyway... May nalunod, di ba? Opo. Sa La Union. Opo. Yan. Sa Alaminos City. Merong natabunan sa La Trinidad, Benguet. Yes, totoo po yan. Merong nabagsakan ng mga bato
Grabe, sa no? saan ba? Sa Rodriguez Rizal ba? Napakarami po. Grabe, napakalungkot Maraming po. casualty. Paano kaya nakakatulog ng mahimbing sa gabi yung mga magnanakaw na yan? Alam nila na ang kapalit ng kanilang magagarang sasakyan, mga malalaking mansyon, mga designer bags, designer clothes, Yes. pagbiyahe sa ibang bansa ng first class ay buhay ng ating mga mamamayan. Buhay na nakitil, buhay na nasira dahil naanod yung bahay, naanod yung sasakyan na Correct. pinag-ipunan. Habang Diba? bahay niyong pagsisisihan yan, Nasira habang ang mga buhay. kasangkapan. O nilikas, magkano tuloy? Ilan? 300,000 plus. Napakarami. Ang apektado, dislocated, nilikas. Yes. At ito ang nawala ha, yung damage sa infrastruktura, mahigit 100 milyong piso Oh, grabe. ang perwisyo sa mga produktong agrikultura. Yes. 3.5 million pesos. Yung mga, pag sinabi natin agrikultura, hindi lamang yung pananim, pati yung mga fish pond. Opo. Umapaw, nakawala yung mga isda. Pambihira naman, oo. Grabe. Pagkatapos, yun pang mga dam natin, aapaw. O pag nag-release yun, nag-release na ba o hindi pa? Nag-release po yata Pag kahapon nag-release yun, eh. dadagdag yun. Opo. Pero alam papadagdag nyo, talaga. ang maganda rito, parehas tayo natupad. Opo. Yung sinabi ng ating Pangulo noong isang SONA na ekta-ektaryang mga lupa ang nagkaroon ng patubig. Yes. At libo-libo pang ektarya magkakaroon ng patubig yan. Yes. Lahat ng mga lupa may patubig. Ayan. Ang hindi ko lang magawa yung maipon. Oo, mahirap. Mahirap ipunin eh. ipunin eh. Oo. Ha? Milyon-milyong galon yun eh. Paano mo ipunin yun? Oo. Mga tirada naman, oo. Kita yung Metro Manila, grabe. Siguro ngayon, makikita nyo na ang ginagawa nilang diversionary tactic. Puro impeachment, wala naman kayong napatunayan. Ano napatunayan nyo? Ha? Ibinili ng gamot, yung confidential funds. O at least may nabiling gamot. Oh. Eto, trilyon. Walang nabili. Either substandard o outright na ghost. Wala. Oh, puro magic. Kaya ganyan Ayan. ang bagyo. Ganyan ang baha. Ayan. Di ba? Yung bagyo, di natin mapipigil. Opo. Yung baha, mapipigil natin. Kung tama yung proyekto. Alam mo sa Taipei, pag nakita mo yung flood control nila, Opo. sobrang laki. Yung ibabaw, pwede ka mag-jogging eh. Yung Oh. malalaking tunnel, di ba? Ginagawa Hindi, nila. parang dam, harang. Opo. Pero ang taas, ang laki, at saka ang lapad. Bakit Pilipinas lang hindi makasunod sa ganyan? Nagja-jogging nga sa umaga pagka Opo. walang bagyo. Opo. Yung loob, nadadaanan pa ng motorsiklo, yung mga tunnel. Ayun. Pero, pagka nag-alert na, magkakaroon na ng bagyo, syempre, sasara na yon. Opo. Papaalisin na yung mga tao. Magiging flood control na yon. So, double purpose. Ba't hindi magawa? Sana Trilyon magkaroon tayo dito. ng ganyan. At sa kabila nitong trilyon Opo. na naubos, eto yung Blue Ribbon nasa pamumuno ni Erwin Tulfo ay pinigil. Di ba? Pinigil yung investigasyon. Oh. Hindi yung baha. Hindi mapipigil yung baha ng salita lamang ni Erwin Tulfo. Ayan. Kahit anong hamon niya sa baha. Di ba? Kikwelyuhan niya. Di ba? Walang mangyayari. Baka magiging Hindi mo kayang boxing na. kwelyuhan niya. Grabe, tindi namang pananakot. Eto ha. Bakit daw ititigil ang flood control investigation ng Senado? Alam nyo, kaya gigil na gigil sila noon na matanggal yan kay Marcoleta kasi papalapit na ng papalapit sa Malacanang yung trail Yun. ng anomalya dyan sa flood control. Yeah. Kaya nag-agawan dyan di ba? Dinalit na nila si Marcoleta. Una, nilagay nila si Lacson. Opo. Yung hindi katanggap-tanggap si Lacson dahil kengkoy, di ba? Inagaw na ulit. Nilagay si Pia. Vice niya member ata, si Marcoleta. Opo. Nag-agawan na naman. Nilagay si Erwin Tulfo.
Okay. Ngayon, natatandaan nyo yung exchange ni Erwin Tulfo at saka ni Boying Remulla. Sometimes it is necessary to bend the law. Yes, blah, sir. blah, blah. Oh. Yes, sir. Oh, di ba? Automatic, Oh. yes, sir, agad. Ngayon, anong dahilan kung bakit ayaw nang imbestigahan ng Senado ang flood control? Ito ang sinasabi nilang dahilan na iba sa tunay na dahilan. Okay. Sabi ni Erwin Tulfo, kinausap daw nila ni Sherwin Gatchalian at ng Senate General Renato Bantog si Ombudsman Boying Remulla. At sabi nila, hindi na namin iimbestigahan yung Blue Ribbon sa Senado, ikaw na lang. Kasi para hindi ma-prejudice yung investigasyon mo. Wow. Teka muna, wow! Dahil lang kaputan yan. Oo. Kasi, ang dami-dami namang investigasyon dati. Formally, yung sa Dengvaxia, Yes. yung fertilizer, Opo. habang iniimbestigahan ng Senado, iniimbestigahan din ng Ombudsman. Ay, happy 1,000 live viewers. Maraming salamat po. Thank you po. Buti napagtanto nyo na kami laib ngayon. Laib, oo. Live. Anyway, di ba ganun? Opo. Wala namang problema eh. Number 2, bakit mape-prejudice ang investigasyon ng Ombudsman? Ito naman, legislative inquiry. Independent naman yung Ombudsman. Oh. Hindi ba halatang-halatang dahilan lamang? Opo. Ito, ang tunay na dahilan. Yun ang dahilan Yes. ni Tulfo. Ito ang tunay na dahilan. Kapag inimbestigahan yung flood control sa Senado, although ang chairman ay si Erwin Tulfo, hindi ka full control dyan. Yes. Kasi pag inimbestigahan yan, kahit sinong senador, kay membro, kay hindi ng Blue Ribbon, pwedeng pumunta at magtanong. Yun ang policy. Ganun. Hindi lang siya pwedeng bumoto. Opo. Kung merong question before the committee. Oh. Pero kahit hindi ka member, pwede kang pumunta, pwede kang magtanong. Ayun. Okay. Hindi yan po ang makokontrol patakaran. Ay, nandoon si Alan Peter, nandoon si Pia, nandoon si Amy, nandoon si Robin. Nandoon yung mga oposisyon. Aha. Di ba? Hindi mo mapipigil yan. Sa ombudsman, yun lang ombudsman na tuta ng Malacanang ang mag-iimbestiga. Kontroladong-kontrolado mo. Pati desisyon siya rin. Siyempre, kontroladong-kontrolado at hindi mapapublicize. Pag Blue Ribbon Committee yan, matetelevise pa yan eh. Ayun. Eto, secret, parang ICC. Hanggang ngayon, hindi natin alam kung ano yung findings. Hindi nirelease. Yun lang naman ang dahilan dyan eh. Niloloko pa tayo eh. Lilokohin nyo ang lelong yung kanot. Ang bihira naman kayo. Ayan. Pinagloloko nyo pa kami. Para ka naman kaming mga mambang. Pero ang alam nyo mga kababayan, alam mo Manong Juby ha, eto may sasabihin ako, pasensya na kayo kung masasaktan kayo o magagalit kayo. Kayo po ang may kasalanan niyan, mga kababayan ko. Bakit? Ba't binoto niyang senador si Erwin Tulfo? Last year, Mayo ang eleksyon. Febrero, nag-file po kami ng complaint sa Ombudsman yung mga insertion sa General Appropriations Act ni then Speaker Martin Romualdez na sinasabi namin sangkot siya. Di ba nanonood kayo ng TV? Nakikita niyo naman sa mga pahayagan, sino bang laging kabuntot? Sinong anino ni Martin Romualdez sa mga panahong yon? Di ba si Erwin Tulfo? Di ba? Alam niyo ng tao ni Martin Romualdez yan. Ibinoto niyo pa sa Senado. Very close sila, Kaya very kasalanan close. niya yan mga kasama. Andiyan naman si Jimmy Bondoc, si Richard Mata, si JV Hinlo. Ang dami. Ang daming pwede na magbantay sa kaban ng bayan. Ang binoto nyo si Erwin Tulfo. Kayo naman. Kasalanan nyo yan. Ngayon, isip-isipin nyo yan ngayon. Tuwing kayo ay naglalakad sa abot bewang na baha o inaanod
yung mga dumi na kung ano-anong yucky stuff sa loob ng bahay nyo. Aray O ko. naano yung sasakyan nyo o lulubog Oh sa my flood God. waters. Opo. Isipin nyo yung ginawa nyo yan, nilagay nyo si Erwin Tulfo dyan sa Senado. At isipin nyo kung uulitin nyo pa yan. Walang sa sisihan. 2028. Pasensya na kayo ha, huwag kayong magagalit sa Walang akin. Real sisihan. talk lang. Binoto nyo yan eh. Yun Binoto lang. nyo si Bam, binoto nyo si Kiko. Unless, sasabihin natin na hindi yan elected, kundi com-elected. Diba? That's the result. Yan na. Sasabihin pa, hindi naman kami for fact-finding, for legislation kami. Bakit yung Quadcom? Bakit yung Farmally ni Gordon? Bakit yung Dingbak siya? Di ba? Tignan nyo kung anong pwedeng legislation. Opo. Hindi pwede kasi baka hindi kayo kaalyado. Ipatawag yung mga kaalyado yung congressmen na contractors. Baka ipatawag si Speaker Martin. Ayaw nyo, di ba? Kaya ayaw nyo sa Senado. Kasi may mga kakontra kayo dyan. Sa ombudsman, inyong-inyo yan. Binraso yan ang Pangulo para maging ombudsman eh. Walang Yun ang konsensya. talagang ano dyan. Meaning, wala silang konsensya kasi alam nilang mali pero tinatama pa rin nila. Kita nyo mga kababayan, kung gaano kabendalo yan. That's Bumaha na nga. Pinipigil pa rin yung flood control. Di ba? Nako, kayo, pag-isip-isipan niya sa 2028 ha. Otherwise, wala tayong sisihan ha. Kung iboboto nyo pa uli yung mga ganyang klase, ha? Baka sa susunod, attorney, wala na tayong bundok. Baka nga Pati, kasi nga, wala na, alam ubos na nyo, lahat. yung mga yung mga nagsasakripisyo dyan, pupunta sa Senado, kitang-kita nyo naman, alam nyo, wala naman talaga, kung ikaw ay malinis, wala kang pakinabang sa Senado. Gusto mo lang tumulong, pero ang inilalagay nyo dyan, yung alam nyo na gagamitin yung poder nila para magpayaman, di ba, magpasikat. Alam nyo na kung sino yung mga niyan eh. Kung iboboto nyo pa ulit sa 2028, wala nang may kasalanan niyan kundi kayo. Wala nang pag-asa tayo. Di ba? Hindi nalalaki yung mga bata. Oo nga eh. Kawawa Hindi, naman. totoo. Anong inatubag natin ngayon sa gitna ng katakot-takot na mga baha? Impeachment pa rin. Impeachment pa rin. Etong Opo. si Paulo Ortega, na kung saan ang kanyang lugar sa La Union ay lumubog ang lahat ng tao at naging dagat. Pwedeng gawin sa turismo yun beach. Grabe. Di ba? La Union Beach. Machakit. Ortega Beach Resort. Yan. Si Disgrasya. Ortega. Di ba nakita nyo na ang style niyan doon sa Quadcom? Ibinalik nyo eh. Di ba? Di ba ibinalik nyo yung mga taga-La Union? Binalik nyo, binoto nyo ulit eh. Kaya wala tayong sisihan kung lumalangoy kayo ngayon dyan sa La Union. Real talk. Alam ko magagalit kayo sa akin, pero yun talaga po eh. Wala akong nakikitang ibang dahilan eh. Huwag niyo sabihin walang lumaban niya kay Ortega. Baka walang kalaban nga, attorney. Sabi nitong si Ortega, ito, matatawa ka talaga eh, ha? Sabi niya, makakadiscovery pa daw ng mas maraming alias na nag-receive ng confidential funds. Siyempre, tayo eh, pinaglululukin itong mga KMU na to eh. Ay, naku. Kamoting may ulalo. Ayan. Bumili ako kamote kahapon. Ano ba? Wala namang ulalo. Wala. Maayos naman. Ayan. Okay, maigi naman. Opo. Siyempre, confidential fund, di alias nga. Ayan. Pambihira. No? That's Alam niyo, natural. ako nagtataka ako sa style na to. Huwag mong sabihin hindi nila alam yan. Ang tagal-tagal ko nang alam sa gobyerno, ang confidential fund, yung mga informant, alias talaga. Igigiit nyo na there's something wrong with Mary Grace Piatos. Niloloko nyo taong bayan. Huwag kayong makikinig sa mga dyan, mga kasama. Huwag kayong makikinig dun sa mga magnanakaw na gustong ilihis yung atensyon dito sa impeachment. Nililinlang lang kayo yung mga yan. Talagang ang confidential fund alias. Dapat. Matagal na yan. Ang liquidation, sasabit mo yung alias. Huwag sasabihin nila,
yung may pirma daw. Oh. Alias din ba yun? Siyempre, may pirma. Ito totoong tao yun. Magtaka kayo kung walang pirma. Puro propaganda, puro kasinungalingan ang gusto paniwalaan natin eh. Kayo po ba walang alias? Kayo po Oo. ba? Hindi siya. Wala po ba siyang alias? Sino? Si Ortega. Meron. Oh, di ba? Alias Aquaman. Yan, oh. Waterman. Waterman. Ayan na. Oh, di ba? Waterman, ano yun ha? Yun yung fountain pen na mamahalin ha? Waterman. Waterman Yun ang talaga. Fountain pen na mamahalin. Oh. Mhm. Ibig sabihin nga, talagang alias po yan. Opo. Magkaliwanagan po tayo. Ito yung mga kasinungalingan na paulit-ulit natin na naririnig mula sa prosekusyon. Number one, masama yung alias. Confidential nga. Pag-iingat yun. Number Yan, two, pag-iingat. pag sinabi ng auditor, unusual at kulang ang papeles, final na yon. Hindi pa po final yon. Pwede pa yung mag-MR, pwede pa yung pumunta sa komisyon, pwede pa kayong pumunta sa korte. Kasinungalingan eh. Ito, may isa na namang kasinungalingan. Pinatatagal daw ng depensa yung hearing dahil ayaw mag-stipulate. Alam nyo, niloloko nyo na naman ang taong bayan. Oh. Bakit mag-stipulate basta-basta ang depensa kung masama para sa kanila? Ganon po talaga ang hearing. Paano yung mga nagsasabing yan? Wala namang experience sa actual hearing. Oh. Ang meron lang yan mga yan, hearing aid. Oh. Ayan. Ganun po talaga hearing. May papakita ka mga papeles. Oh, Ebidensya. totoo ba ito? Hindi. Libo-libo. Oh. Gusto mo sabihin ng kabila, sige, okay na yan. Yung binigay mo papeles. Oh. Siraulo yung abogadong gagawa noon. Walang isip yun. Oo. Sa mga walang isip lang yun. Baka si Larry ka doon, pwedeng gawin yun. Pero yung talagang maayos, Oh my God. hindi pwede yun. Basta sasaksakan mo ko. Oh, ito. Papeles. Aminin mo na genuine yan. Abay, malaki pala ang luwag ng tornilyo mo eh. Ay, bakit KMU ko ka gagawin talaga. yan? Ah. Kasi depensa. Paano ko madidepensahan kung lahat papayag ka sa sasabihin ng prosekusyon? Siyempre, titignan mo yan. I-check mo yan. Ano ba ito? O, di ba? At it takes time. It's take time. It's take time. It takes time. Hindi nila alam, wala naman trial experience. Yung chopper case ni FG, yung stipulation namin ng documents, Okay. 3 araw, umaga at hapon sa Sandigan Bayan, sa dami. Ito, 8,000 documents. Gusto mo? 2 oras mag-stipulate. Ano ka? Hindi kasi attorney, meron yata 3,000 eh. Sa isang tingin lang, nabasa lahat eh. Ay, 4,000 pages yun. 4,000. Yung Pangulo. Ayan. Isang araw, nabasa niya, oy, happy 2,000 live Ay, viewers. thank you Maraming salamat guys. po. Yan, thank you. Wala kayong alam sa trial. Ganun po talaga ang proseso. Ayan. Bago ko aminin, titignan ko muna. Kung libo yan, titignan ko isa-isa yan. Otherwise, hindi ko ginagawa ang trabaho ko bilang defense counsel. Ayun. Opo. Trabahong 33 years na tamad. po akong abogado. Ang dami-dami ko na hinawakang kaso. Bago paulit-ulit sasabihin ito mga ulalo, wala naman na panalong kaso yan eh. Oh. Eto gawin natin ha. Punta kayo sa opisina. Bibigyan ko kayo ng listahan ng napanalo kong kaso. Ayan. Pero, sasalpak ko sa mukha nyo. Huwag yun ang patulan, attorney yan. Inggit lang yun sa'yo. Ay, hindi naman. Ididikit ko ng mighty band sa mukha nila. Inggit lang yun sa'yo. Yung mga taong naiinggit, ganyan magsalita eh. Na nakakatawa, pahulit-ulit eh. Parang hindi marunong mag-google. Buti pa si Dan Fernandez, marunong mag-google kahit paano. Di ba? At saka aminado, hindi sinungaling. Yan. Okay? Kaya ngayon na sinasabi ko eh. Puro kasinungalingan, puro propaganda. O katulad ditong si Matibag. Akala mo kung ano na yung ginawa ni Representative Leandro Levises sa kanang nanay niya, si Senator Loren Legarda. Pinress release pa, I confirm that they have left the country. Ano ngayon? Di ba? Nakalagay sa Nagpaalam naman konstitusyon. eh, di ba?
hindi kailangang magpaalam. Oh, Wala silang yun. pakialam. Ayun. Kasi nasa konstitusyon, abogado naman si Matibag. Correct. Eh syempre, bendalo nga, wala ka na maasahan dito. Kay abogado, kay hindi. Talagang wala silang sinusunod kundi opinion nila. At saka yung utos ng kanilang amo. Oo. Kasi mga trained dogs eh. Oo. Pero hindi dapat mamayani ang bendalo. Mga kaibigan, hindi Oo. dapat. Kita mo, nakalagay sa konstitusyon na may right to travel. Okay. Ang right to travel, syempre, hindi naman absolute. Wala namang karapatang absolute. Opo. Pero yan ay marirestrict mo lang kung number one, may hold departure order na in-issue ng korte. Yan. Aha. Number two, kung may warrant of arrest ka, nagpiansa ka. In which case, tuwing babiyahe ka sa abroad, papaalam ka sa korte. Sa korte! Every Hindi sa time. NBI. Walang pakialam ng NBI dyan. Sinabi na yan ng Supreme Court in the landmark case of Arroyo versus Secretary of Justice. Yan ang petitioner dyan si dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo. Nag-issue ng hold departure order yung Secretary of Justice, pangalan nito, si De Lima. Oo. Oo. Kalimutan mo na yung Sabi favorite ng mo. Supreme Court, sobrang ganda. Pag naaalala ko yung mukha, nakakalimutan ko yung pangalan eh. Oo. Okay. Sabi ng Supreme Court, ang mga executive departments hindi pwede mag-issue ng HDO. Ano lamang, yung hukuman lamang. Ayun. Nag-agree yung Supreme Court doon sa petitioner kay Mrs. Arroyo kasi nga malakas daw ang sex appeal ng abogado ni Mrs. Arroyo. Yun lang. Sa harap ng Korte Yun Suprema. lang. Tatay laban dun. Ang gandang lalaki ng abogado. Wow! Sabi nila. Yun lang. Sabi nila, wow, yummy. Yummy, yummy. Ba yan? Allah. Merebestes. So, wala pong problema yan. No big deal. Ayun. Pinalalabas nila parang tumatakas. Oo nga. Bago sasabihin pa ni Boying Remulla, baka gusto nilang umuwi na nakaposas. Bakit mo papauwi na nakaposas? Bakit? Mr. Matibag, wala pong kaso. Walang hold departure order. Wala ni ano. Kaya yung right to travel nila, hindi nyo pwedeng sitahin. Papansin ka eh. Tama na, ang dami ng butong hinahagi sa'yo nung amo mo sa Malacanang. Oo. Ang dami-dami mo nang natikmang buto eh. Buto! Buto! Ayan. Baka magkamali. Buta eh. Ayan. Diba? Oh. Tapos si Boying, grabing sobrang yabang. Alam mo, may kaibigan ako, psychologist, best Aha. friend ko. Opo. Sabi niya, pag ganun daw kayabang, nag-overcompensate. Oh. May kino-compensate siyang kakulangan. Ayun. Baka meron daw parting katawan na hindi na tumitigas. Aray ko. Hindi, muscle! Muscle! Baka hindi na tumitigas yung muscle. Kaya, dinadaan na lamang sa yabang. Oo, ganun daw yun yung psychology noon eh. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa iyong pagmamahal na hindi nagmamaliw. Sa gitna ng kaguluhan sa aming bansa, turuan niyo po kaming magtiwala sa iyong hustisya at hindi sa hustisya ng tao. Linisin niyo po ang aming mga puso at ituro niyo po ang tamang daan ng katotohanan at pag-ibig. Tulungan niyo po kaming maging ilaw sa gitna ng dilim at ipakita sa mundo na may pag-asa pa sa pangalan ng aming Panginoon Hesus. Salamat po sa pag-ibig po ninyo at salamat sa pagdinig ng aming mga panalangin at iligtas niyo po kami. Sa pangalawa po ninyong pagparito at patawarin po kami sa lahat ng aming mga pagkukulang at pagkakasala sapagat ito po ang aming samutiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Hesus. Amen. Sa lumang silid, mag-isa kang tahimik. Walang kamera, palakpak ay wala na. Ngunit sa bawat pader ng bayang iniwan mo, may pangalan mong di na mabubura. Minsan kang naging balikat ng mahihina, kalaban ng takot, kakampi
kaya naming lahat, pero tumindi ka nang walang pag-atras. At ngayong pagod ka na, tatay, kami naman ang sasalo ng bawat bigat. Hanggang sa dulo, ikaw ay mahal, kahit papagod na ang iyong katawan. Tatay, salamat sa iyong paglaban. Ngayon, kami naman hanggang sa dulo. Di ka namin iiwan. Ang kwento mo'y dala ng bayan. Tahimik ka na sa mga batikos, wala nang tugon, wala nang galit, pero sa mata ng mga maralita, naroon pa rin ang tapat mong alaala. Marami mang di nakaintindi, marami pa rin ang di nakakalimot. At ngayong wala ka ng kapangyarihan, tatay, ang magtatanggol sa'yo ay hindi ka nag-iisa, kahit ngayon. Hanggang sa dulo, tangan ka pa rin sa puso ng batang minsan mong pinagkain. Hanggang sa dulo, di ka nag-iisa. Ang dasal ng bayan ay sa'yo pa rin. Katay, kami naman ang lalaban sa ngalan mo, sa alaala mo. Hanggang sa dulo, dalangin ka ng puso ng masa. At yun na nga mga kababayan, ano na ang masasabi mo? Kung mayroon kayong hinaing at komento patungkol sa balitang ito, please comment down below. Pag-uusapan natin yan sa comment section. At kung nagustuhan nyo ang video, ay huwag kalimutang mag-like at i-share na din para mas marami pang makaalam at umabot ito sa marami sa ating mga kababayan. Maraming salamat po. Mabuti pa ang sardinas, may label. Eh tayo, wala. Oo nga pala. Nay, ito na yung bayad ko sa isa, ano? O, kunin mo yung isa. Isa muna, iyan, no? Tapos, isa pa, di ba? 4 dapat na sardinas, eh. Yan. 3 na. Pang-4 na sardinas. Okay na.